Marami po ang nagtatanong sa akin pagdating sa kasalanan na sila ay natatrap, sila ay paulit-ulit pa rin na nakakagawa ng kasalanan na hindi nila maalis-alisan yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life na marami po nagtatanong sa akin paano daw ba malalabanan yung mga ganyang klase na atake sa kanila ng pita ng laman at ng kasalanan sa kanilang mga buhay. Kaibigan, kapatid, kung nalalaman lang natin ang salita ng Diyos, may mga paraan na iniwan sa atin ng Biblia upang tayo ay makalaban pagdating sa kasalanan. Sabi ng Galatians chapter 5 verse 16, tayo ay lumakad ayon sa Espiritu at hindi ayon sa ating mga laman. Nangangahulugan lamang na meron pa rin tayong own will. Meron pa rin tayong sariling pag-iisip kung itutuloy natin yung kasalanan o hindi. Pero sabi ng Biblia, kung ikaw ay lumalakad ng ayon sa Espiritu, ay hindi ka gagawa ng naaayon sa laman. Ano pong kahulugan nun? Ibig sabihin, kung ikaw ay lagi ka na lang merong ginagawa, hindi ginagawa sa mundong ito, kundi ginagawa para sa kalooban ng Diyos. Yung mga heavenly things na ginagawa mo, yan po ay spiritual. Pero yung mga earthly things na ginagawa mo, yan po ay para sa laman. So, ibig sabihin, paggising mo pa lamang sa umaga, kung ang uunahin mo na ay ang cellphone mo, ang uunahin mo na ay ang trabaho mo, ang uunahin mo na ay ang ibang bagay at hindi mo uunahin ang Panginoon, kaibigan, inuuna mo dyan ang pita ng laman at hindi mo inuuna ang para sa Diyos. Dahil kung uunahin mo muna ang mga heavenly things, uunahin mo paggising mo sa umaga, ikaw ay manalangin, ikaw ay magbasa ng Biblia, ikaw ay mag-meditate ng salita ng Diyos at gumampan ka sa mga ministry na pwede mong gawin pagdating sa gawain ng Panginoon. Kaibigan, yan po ay ang pagpapriority para sa gawain ng Panginoon at dahil dyan, ikaw ay lumalakad ayon sa Espiritu. At kung babasahin nyo pa po yan, makikita nyo po dyan yung fruit of the Spirit. At dahil merong bunga ang Espiritu na nasa iyo, ibig sabihin nakakalakad ka na ng maayos pagdating sa Espiritu at ikaw ay nalilihis sa paglakad sa flesh. Dahil tatandaan nyo po, nung tayo ay wala pa sa ating Panginoon, tayo ay kaaway ng Diyos. We are the enemies of God. Kaya nga ang galit ng Diyos ay dapat mararanasan natin. Pero nagkaroon tayo ng kapayapaan according to Romans chapter 5 verse 1 dahil sa ating Panginoong Jesucristo nung siya ay ating sinampalatayanan, nung siya ay ating tinanggap, nagkaroon tayo ng peace sa ating Diyos at yung galit ng Diyos ay hindi na natin mararanasan. Kaya ang nangyari po sa atin nung tayo ay wala pa sa ating Panginoong Jesucristo, mas lamang na ginagampanan natin yung pita ng laman dahil wala namang gumagabay sa atin na Holy Spirit. Until such time nung nagkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, we are born in Spirit, meron na pong nananahan sa atin na banal na Spirito na siyang naggagabay sa ating buhay. Yan na po yung nakikipaglaban sa pita ng laman dahil buhay na ang ating Spirit, may gumagabay na Holy Spirit, meron na po tayong panglaban pagdating sa mga pita ng laman. Pero hindi nangangahulugan na meron ng conviction, meron ng panglaban pagdating sa kasalanan ay hindi ka na magkakasala dahil it's up to you kung gagawa ka pa rin ng kasalanan. Kaya nga ang sabi ng Biblia, walk in the Spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Ibig sabihin, kung lalakad ka ayon sa Spirito, hindi po yan mangyayari dahil meron ka lang head knowledge. Ibig sabihin, meron ka lang alam sa Bible, meron ka lang alam na Bible verse, meron kang memory verse, nagsisimba ka, nagbabasa ka ng Biblia. Hindi po dyan natatapos ang lahat. Dahil sabi ng Bible, walk in the Spirit, ibig sabihin, meron pong action. Ibig sabihin, ina-apply mo na yung naririnig mo na salita ng Diyos, ina-apply mo na yung nababasa mo na salita ng Diyos, at yung mga memory verse na meron ka ay ginagawa mo na. At alam niyo po ba, being a Christian, ang pinakamahirap sa lahat ay yung gagampanan mo na yung salita ng Diyos, yung ipamumuhay mo na, yung ire-reflect mo na sa iyong pamumuhay, yung iyong mga nababasa at natututunan sa salita ng Diyos. Dahil tatandaan niyo po, ang pagiging Kristiyano ay araw-araw na pakikipagdigmaan, oras-oras, minuminuto ay meron tayong kaaway, meron tayong kalaban. Isa na dyan ay ang ating laman, ang dyablo at ang sanlibutang ito. So kung hindi ka lalaban, kung wala kang equip, kung wala kang armor, kung wala kang maayos na paglakad sa Spirit, hindi ka po mananalo, hindi ka mananaig. Kaya nga lagi kong ini-illustrate na ang paglakad sa flesh
at sa spirit para po yung tag of war. Kung lagi mong binubusog ang iyong flesh, pagdating sa labanan ng tag of war, matatalo po yung spirit. Dahil bakit? Lagi mong binubusog sa iyong sarili ay ang mga pita ng laman at yan po yung mga gawa ng sanlibutan. Pero kung ang iyong palalakasin ang iyong spirit, ibig sabihin gumagampang ka ng mga bagay ng Diyos, ay laging mananalo ang iyong spirit at matatalo ang pita ng laman. At ganyan po ang pakikipagdigmaan pagdating sa spiritual na battle. Ibig sabihin mga kaibigan, mga kapatid, kung hindi mo tutulungan ng sarili mo na isubsob ang iyong sarili sa salita ng Diyos, makinig sa salita ng Diyos at i-apply ang salita ng Diyos, hindi mo mapagtatagumpayan ang pita ng laman. Kaya mahalaga po ang Bible reading, mahalaga ang prayer, mahalaga na meron kang ginagampanan na ministry upang hindi ka basta-basta matangay ng pita ng laman ng sanlibutang ito at madaya ng dyablo. Nawa, naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.